it's time to talk about my life, your life, our life, here at Lifestyle 101, ang hotspot space para sa inyong mga kwento. This is DJ Bay, ready to give you the best tips and stories for your ears. And today we are going to talk about an interesting topic, which is the life of a working student. Well, actually, balancing both work and school is never easy. That's why today we are joined by someone who truly understands this experience firsthand. So, a student who balances both academics and works. So, please welcome. Hi, Maria. Yes. Hi, I'm Mariah. Amaraya. Mariah. Maraya. So, how are you naman? I'm good naman. Medyo nervous lang kasi bago ako sa ganito. So, Oh, yeah. yeah. But here I am. Wow. Chill ka lang. Yeah, Mm-mm. chill ka lang. Just enjoy the conversation and yeah. So, can you tell me about yourself, anong course mo, and what's your work? So, I'm Raya. I'm from BS Psychology, first year, irregular. So, nag-transfer lang ako here sa Beda. Galing ako sa NU Laguna. Then, so, ayun. Yun lang. Yun lang naman. Wow. So, ano naman? How's your stay here in Beda? Okay naman. So far, so good. Okay naman, may mga friends naman na bago. So, ayun, hindi naman medyo awkward o ano. Kasi matututo ka talagang makipag-socialize. Dan talaga pag college. Well, so ano yun? Your work is... Actually, barista ako, coffee shop barista, and then nagbebenta din ako ng mga food like ulam at saka cookies. Cookies. Wow. So, sa work mo, ano yung favorite mo na laging ginagawa as a barista? Siguro, personal favorite ko is matcha latte. Na lasang damo daw, sabi ng iba. Masarap yung matcha, guys. Nako. Pero, so, ano yun? What made you decide na, decide to work while studying? Kasi sobrang hirap nun eh. What's the reason behind it? So, yung mom ko is solo parent siya kasi maagang namatay yung dad ko. So, parang bata pa lang ako. May guilt sa akin na nakikita ko siyang nahihirapan. Ah, So, ako na mismo nagkusa na parang, kailangan ko nang mag-work kasi hindi ko nakikita yung, ay, nalulungkot ako na makita yung nanay ko na nahihirapan. So, parang may ano ko na, kailangan ko siyang tulungan, kailangan ko na din magsikap o makapagdagdag dun sa mga bayarin namin, bigay man lang, gano'n, para makapag-abot ako sa kanila ng kahit konting tulong, gano'n. kahit ako din naman, kasi my mom is also a single mom, and coming from a single parent, it is really hard to see them na, like, they're really working hard. You can really see na persegido sila na, makapagtapos ka and to do things with you. So, can you actually, di ba kasi dahil working student ka, syempre you have this, may mga scheduling ka. Can you walk us through your typical day in a life as a working student? Ganon. So, bale ano, sobrang dami nangyayari sa buong araw ko. So, bale gumigising ako ng 3 or 4 AM, and then syempre nagge-get ready ako, naghahanda na ako ng mga gamit ko para sa buong araw kasi parang after ko mag-get ready, diretso na ako ng school, then after school, diretso na agad ng work, then hanggang 12 midnight ako. So, everyday, paulit-ulit lang, ganun yung routine ko. Kasi di ba taga Laguna ka? So, malayo talaga. You have to get ready. Parang alas 2 palang gising ka na kailangan. So, kailangan talaga ready na yung mga gamit ko para hindi ako magpabalik-balik sa Oo. bahay pa. Nakakapagod din yun kasi syempre after school, syempre hindi ka naman sigurado kung may assignment ka o wala. So, dadalhin mo pa yun if ever you get a chance sa work mo, di ba? But yeah. So, ano ba? What is the hardest part? Like, as a working student na, and how you deal with it? Ganun. Siguro, maging honest na lang ako, time management talaga, sobrang hirap niya. Kahit nga estudyante ka lang, 'di ba? Ang hirap na i-manage yung time natin na maayos. Like kasi kapag estudyante ka, wala kang masyadong ginagawa, aaral ka lang. So parang Totoo may yun. ano ka pa na, "Hindi, sige mamaya ko na gagawin." Pero sa kaso ko, hindi siya puwede. Like 'di siya nag-a-apply sa akin. Kailangan kada minuto talaga ng buhay ko, sinusulit ko siya. Yan, kahit kung may vacant man ako, gagawin ko na yung mga kailangan ko gawin. Then after ng vacant, pasok na naman, ganyan. Tas
Wala kasi sa work, kailangan work lang din talaga ako. So, hangga't kaya ko na gawin na yung mga kailangan kong gawin sa school mismo, ginagawa ko na siya. Parang Really important kasi magka-cram ka, magagahol ka mm. sa oras. Tapos, aside from school, you have other things to do pa, which is you have a job. Ano ba yun, yung parang, tawag dito, you have you experienced ba yung parang sobrang drain ka, sobrang pagod ka from school, tapos pagalitan ka sa work? Yeah, madalas ko siyang na-e-experience lalo hindi lang sa Oo. work, kahit sa school kasi may mga time na wala talagang tulog. Kasi sa totoo lang, ang hirap talaga ng time management lalo na sa taong maraming ginagawa. Totoo yun. Sobrang hirap Sobra. niya. So, parang minsan wala na talagang time mag-sleep, parang suwerte na kung may isang oras na tulog. Totoo. So, minsan siyempre 'pag kukulang ka sa tulog, parang lutang ka talaga, wala, 'di ka makapag-function nang maayos. So, yun, minsan 'pag may recitation, nabablanko ako, Nabablangko ka oo, parang, nabablanko "Hala, ano ako. sasabihin ko Kahit na ano na ba 'to?" kahit nakapag-aral ako parang hindi ako makasagot kasi naglo-loading yung Walang utak ko, eh, yung wala stock knowledge mo, na-stuck na rin talaga na-stuck ka na kasi sa literal. hindi mo na talaga siya, "Asan na yun? Alam ko 'to." Alam mo yung sagot, alam mo, pero hindi mo siya mahanap, Hindi hindi mo ko siya siya ma-grasp. Ay 'no, tapos ano pa, yung siyempre sobrang hirap nun kapag sa work pagod ka. kahit sa work pati Oo. minsan nagkakamali ako ng drink, gano'n. So wala, parang kailangan kong magpakumbaba 'pag nagalit sa'kin kasi mali ko, eh, oo. Patience kasi Mm. Ulit grabe. na lang, gawa na Ito ng na, ulit, sorry na okey lang, lang, okey na 'to. gano'n. Kaya natin 'to, parang gano'n, padayon. Mm. Kasi totoo sobrang hirap talaga ng as a working student, hindi, as a full-time student na ako, ha. Mahirap pa nga yung full-time student, sobrang drained ka na, what more pa kaya kapag working student ka, 'di ba? So, since you're juggling your, work and, yung school, 'di ba? Um, ang hirap ko sigurong i-manage siyempre nung time, and as well as, ano yun, paano mo nababalanse yung time mo? So, ako kasi bilang hindi talaga ma-organize na tao, magulo talaga ako kasi ang dami kong ginagawa, eh. So, ang ginagawa ko talaga bago bago ako mag-sleep, gagawa ako ng checklist ko para wala akong makaligtaan, para alam ko yung gagawin ko sa buong araw. So, yun, para ko lang kung nagawa ko na yung ganito, kung okay na ba yung sa ganito, para bago matapos yung araw ko wala akong problema, hindi ako magagahol sa Wala oras, kang gano'n. iniisip na, Wala "Ay, akong kailangan isipin. kong gawin 'to kasi may deadline ako," yung Mm. gano'n. At least kapag may tracker ako, 'di ba, "Ay, tapos ko na 'to, Oo. okey, next naman ako sa ganito," gano'n. Pero dumating ba sa point na, siyempre you're a working student, yung nade-delay ka sa mga school works ta's kailangan mo pakiusapan yung prof, gano'n? Oo, maraming instances na gano'n. Kasi ang hirap talaga kahit anong subok ko na pagkasyahin o anuhin yung oras ko, nangyayari talaga siya na minsan hindi ko nagagawa yung ganito o kaya Kasi busy nakakalimutan ko ka, lang kasi sobrang pagod busy ka ko, na, eh. hindi mo na rin maiisip na, "Ay, oo nga, may gagawin pa pala ako sa ganitong subject ta's bukas ganito." Pero totoo yun, yung parang nafe-feel mo na minsan at some point in your life, "Kaya ko pa ba?" Yung gano'n, yung mga thing na yun. Aminin mo. Hindi ko itatanggi, mahirap talaga, eh. Mahirap ako minsan gusto mo na lang parang gusto ko na lang mag-shutdown o kaya Oo. minsan gusto ko na lang puwede bang bumalik na lang ako sa dati, gusto ko estudyante na lang ako, gusto ko Full-time ma-romanticize student yung lang. gano'n, gusto ko lang i-romanticize yung pagiging student ko, kaso lang We have to sacrifice. kailangan We talaga. have priorities to sacrifice, and as well as siyempre tumatanda, kakaroon ng responsibilities. Dagdag ng dagdag. Madami Minsan ng gusto ko na lang, alam mo yung puwede bang kindergarten na lang ulit ako? puwede bang maging bata na lang ako Sana ulit? nag-grade 2 na lang ulit ako. Parang puwede awat muna sa gawain, puwede bang matulog muna ako Oo, kahit chill mga muna guys, wait lang. Binibigyan niyo ng problema ko. Tama na. pagod Pero na pagod 'di ba talaga. kasi in a sense din talaga, tama nga 'di ba, as we grow older, nagkakaroon tayo ng responsibilities, and yung sa'yo siyempre, yung work-life balance mo, do you still have that? Actually, hindi ko alam kung may balance pa. Siguro work, study, life, hindi ko Parang na din alam, eh. parang Parang asan siya? oo, asan siya hindi ko Nawawala na na din siya. alam, eh, oo. Pero siguro as aside from it, working student, iba pa rin talaga na yung ano 'no, may hard-earned money ka, na ikaw mismo yung Oo, oo. gumagastos. Yun naman talaga yun yung isa sa pinakamasaya na
parte ng pagtatrabaho talaga. Parang ibang klaseng fulfillment kapag nakakapag-earn ka ng sarili mong pera. Siyempre, makakapag-ambag ka sa Oo, totoo. bahay, 'di ba? Parang yung kahit simpleng makabili ka lang ng grocery o kaya Oo, parang makapag-abot ka ng, "Ma, eto oo, pang Meralco." 'Di ba ang sarap sa feeling ko, ay ano parang ako, tawag dito, breadwinner na, breadwinner oo. ako, Iba yung ano, nakakatulong ako. iba yung satisfaction, sa totoo lang. Alam mo kahit Mm. ako din kunwari may tira sa allowance ko, tapos, sige bibili ako ng pasalubong sa Hmm, bahay. 'Di ba parang mafu-fulfill ka, oo. masa-satisfy ka na, "Hala, nabilhan ko sila mama ng ganito, nabilhan ko yung bahay ng ganito." Parang iba yung satisfaction and at the same time alam mo sa sarili mo na kaya mo na, Mm. kaya mo ng ganito. Parang, "Ay, kaya ko pala yung Ang ganito." saya, sobrang saya guys. So, nakakapagod lang siya. Nakakapagod siya, nakaka-drain siya, pero I think wala namang mga bagay na hindi Hindi nakakapagod. nakakapagod, oo. And as well as if you really love what you're doing, I think, yes, nakakapagod, but at the same time, it Fulfilling fulfills you siya. siya. Fulfills you, 'di ba? Tsaka ano din, as a working student, hindi lang sa hard-earned money mo, mare-realize mo din sa sarili mo na, ang tawag dito, "Hala, nakaya ko pala." At saka parang, ay nag-mature na ako, Oo. ang dami kong pinagbago. Kasi ang dami mong naranasan dun sa span ng Parang pagwo-work mo, ikaw, eh. 'di ba, kasi sobrang tagal mo ng naging Nag-work, working student, 'di ba, parang, hala, ilang years na? parang wait lang, nag-start ako actually kasi nag-start ako Oo. 15 years old ako. So ang dami ko na napasukan na trabaho, eh, parang dun na talaga ako Mm. nahulma. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ay, nag-reveal, nag-age Ay, reveal. ayan. 7 or mag-e-8 8 years, oo, ang 'Di ba tagal parang na. hindi mo ma-imagine na 8 years na pala ako nagwo-work. Parang So, tapos may nag-aaral pa rin ako, parang grabe, feeling ko lagi kong nasasabi yun sa sarili ko na, malayo na pero malayo malayo pa, pa, pero oo. Pero at least 'di pero ba, gaano ba like kalapit 'yan, pupuntahan ko na. malayo pa talaga ate. Pero yun nga, siguro ano yung pinakaimportanteng lesson na natutunan mo na, well, as a working student na hindi mo talaga siya or hindi mo matututunan, like, alam mo yun, kapag, full-time student ka lang? Ako, siguro yun pa rin, time management at saka yung maging masinop sa pera. Kasi sa time management, 'di ba? Tayo kasi 'pag mga estudyante, hindi naman sa pag-aano, pero kahit ako dati nung estudyante pa lang ako, kapag may kunyari may gawain ako, sabihin ko, "Ay hindi, ano, mamaya na lang, may time pa ako." O kaya, Oo, "Bukas na lang 'yan, sa ano pa naman yung due, puwede pa akong magpahinga." Sa kaso ko, hindi siya puwede. So, kailangan talaga kung ano lang kung kaya ko na siya gawin ngayon, gagawin ko na siya para hindi oo, magpatong-patong yung gawain ko kasi may oo. trabaho ako, marami akong responsibilidad. And as for ano naman, pagiging masinop sa pera, siyempre kapag nagtatrabaho ka, alam mo na ang hirap na ano, mabigat na sa loob mo kapag labas ka ng labas ng pera kasi ang hirap din Oo, i-earn nung pera. Eh, kapag estudyante ka lang parang tapos may binibigyan nagbibigay sa'yo kasi, oo, kapag may oo. nagbibigay sa'yo, okey lang, "'Di, bibili ako ng matcha, ano, deserve ko 'to. Oo, Deserve ko 'to. deserve ko 'to. Ay, ano, napagod ako sa lesson ni miss, deserve kong bumili ng ganito." Sa kaso ko, hindi siya puwede. Hindi ako puwedeng deserve ng deserve. Ate, kasi 'pag Oo. deserve din ako ng deserve, mauubos yung ano, Earning kinikita ko. mo. Totoo yun. Mm. Kasi sa iisipin mo, iba talaga yung parang ikaw na mismo yung nagtatrabaho. Mm. Sabi nga ng mga magulang, 'di ba? Naranasan ko Mare-realize mo 'yan kapag ikaw na yung yung nagtatrabaho. nagtatrabaho. Pero kapag ngayon na ano, hindi mo mare-realize 'yan. Pero when you're at that point, kahit yung mga sabi may mga ano talaga yung matatanda na tama nga naman talaga sila when it Mm. comes to 'pag sinasabi nilang, "Yan sinasabi mo lang ngayon, pero 'pag naranasan mo na 'yan, kapag andiyan ka na sa point na 'yan, you will realize, oo nga 'no." Mahirap pala talagang mag-earn ng money, mahirap pala talaga na mag-ipon, na tapos kahit naman deserve mo talaga, for you, nahihirapan ka igastos. Kasi hard-earned mo siya. Totoo, manghihinayang ka, Mm. mararamdaman 'yan guys, promise. Trust me. Mararanasan mo maging Dadating kayo diyan. kuripot. Oo. Hindi na kayo ano, tawag ito, hindi na kayo ma-offend 'pag sinabihan kayong kuripot kasi alam niyo kung magge-gets niyo na Paano? kung bakit kayo Paano siya talaga? kuripot. Oo. Pero ano yun, yung parang sa iba, bigay-bigay. Mhm. Pero sa'yo, parang kuripot. Kasi Oo, sa sarili mo, oo. mahirapan kang maglabas unting ano lang, parang ang mahal, parang Totoo. ganito. Kahit 50, ipagkakait niyo 'yan sa sarili niyo 'pag nagtatrabaho Kasi na kayo. manghihinayang ka. Mm. Talaga totoo yun, manghihinayang ka. As well as parang iisipin mo na,
Hala, parang bibilangin mo, ikukuwenta mo pa, parang 20 hours, ilang hours na 'to ng ano ko, worth Mm. 'to ng trinabaho ko, 'di Ay, ba? actually, share ko lang. Kasi Oo. minsan, 'di ba, 'pag kunyari nagugutom ako, mapapunta ako diyan sa CAF, makita ko yung presyo, ay 135. Sabi ko, "Ay shucks, ano ko na 'to, 2 oras ko na 'to o 3 oras ko 'tong tinrabaho. Parang kailangan masarap 'to, Kasi 'pag dito masarap, para akong nagtapon ng pera dito." Gano'n yung nararamdaman ko. Kaya parang talagang wisely ko iniisip You yung have to handle paggagastusan ko your talaga money ng pera. wisely. So, tawag dito, any ano, siguro sa kung sa'yo, lastly, do you have any message sa mga students na andun, yung mga listeners natin, do you have any message for them na nagpaplano pa ngayon or they're deciding na mag-working students sila? Anong message? Um, Bilang estudyante na galing din diyan, na estudyante lang din noon na walang trabaho, mag-enjoy na lang muna kayo guys. Parang Totoo. kasi if privileged enough kayo na makapag-aral kung may magsusustento sa inyo o talagang sinusuportahan kayo ng mga magulang niyo, I suggest na magsipag na lang kayo at pilitin yung makatapos talaga. Pagsipagan niyo na lang din. Tsaka niyo may experience pagkatapos ng school yung pagtatrabaho kasi sobrang Draining hirap siya. talaga, oo. Hindi siya madali. Hindi ko naman sinasabing hindi niyo kaya, pero if kaya niyong mag-aral na lang muna, enjoy niyo yung pagiging estudyante, i-enjoy niyo hangga't kaya niyo kasi ang hirap Mm, talaga na i-balance nung pag-aaral at saka pagtatrabaho. Sobrang totoo hirap 'yan. niya. Tsaka ano din, parang tawag dito, um, yung parang ngayon na-realize ko lang din sa mga sinabi mo, na mahirap talaga yung situation. Alam naman natin na mahirap maging working student, pero when we actually experience it na tayo mismo in our phenomenology. Phenomenology? It's it's our phenomenon Oo. na na totoo nga 'no, na, mahirap siyang i-handle. Ikaw talagang tibay ng loob. Mm. Patience at saka sarili mo talaga, Oo, Kailangan ano ka, discipline. palakasan talaga Oo. ng loob 'yan, palakasan ng ano talaga Mhm. guardian angel. Oo. Kasi totoo, when I realized na nung naisip ko din kasi I was actually too planning na mag-apply for like a work then before ako mag-college. So, nasasabi ko yun sa mom ko. Sabi niya, "Sige kung kaya mo. Pero alalahanin mo, once you have a work, mawawalan ka na ng momentum mag-aral kasi nag-earn ka na." And I realized that. Sabi ko, "Oo nga 'no." And ayun, kung hangga't may nagpapaaral sa inyo at kaya niyo naman, 'di ba? Hindi naman sa pinipigilan kayo, pero iba rin talaga kasi yung ikaw na, may mga gano'n. Ako kasi yung reason ko din naman kung bakit gusto ko mag-apply for a job, Experience. experience. Siyempre, gusto ko Maka-help. ako na nag-earn, ako na yung parang na ano, parang gusto kong maranasan, ma-feel yung parang ako na yung nag-earn para sa sarili ko. Kasi feel ko parang fulfillment yun, na nakukuha mo yung mga bagay na gusto mo ng sa'yo mismo galing, hindi sa ibang tao. And parang sa akin mismo, now that I've realized that, oo nga, mahalagang mag-aral. Mahalaga din na may diskarte ka sa buhay. Totoo yun. Totoo. Kasi, education is very important in our life at hindi yun yung isang bagay na hindi mananakaw sa'tin. Mm. But as well as yung diskarte mo as a person is very important. So, may mga gusto ka bang i-advertise diyan, So, Mariah? shameless plug na guys. Total andito naman na din ako, naririnig niyo ako at napapanood niyo ako. Baka gusto niyo lang naman bumili ng cookies sa'kin dahil Yan, nagbebenta ako guys. bili na kayo, Bumili na Bebens. kayo please kasi kapag lumaki yung kita ko dito, magre-resign na ako. Para yun na lang kasi mapapagod na ako, So, Please support small business. totoo, small business talaga let's support them. Talagang, it is support our local
businessers. Businessers! Sirs. Anyway, that wraps up our talk, mga bedens. Dito lang sa Lifestyle 101, ang hotspot space para sa inyong mga kwento. See you at next episode, bedens. Bye!